pa isa, mga ka-GPnatics. Dahil nga itong si Marcoleta ay nabubulok na, nabubulok na ang kanilang mga naratibo, inaatake niya na naman ngayon, mga kababayan, ang impeachment. Parang palaka, kokak ng kokak, kaya napakadaling mahuli. Ang ingay kasi. Di ba? Si Ping Lacson bumalag ulit kay Marcoleta, mga kababayan. Ito po ang balita. Dito, Senator Ping, doon sa issue nitong kay Bonoan, meron pang issue kahapon ang Sandigang Bayan, kinasuhan po sa Sandigang Bayan yung isa sa mga kaibigan po ninyo dyan sa Senado, si Senator Rodante Marcoleta. Nakikita po ba ninyo na panggigipit ba ng administrasyon itong nangyayari na ito? Kasi po ang sinasabi nila lahat ng hindi kumakampi sa group ninyo isa-isang nalalagas daw po. Panggigipit, pinagpipilitang hanapan ng ebidensya para ma-indict o kaya makasuhan. Correct. Ito naman, sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, di ba? Hindi na kami kailangan maghanap. Siya na nagpresenta ng ebidensya. Correct. Dahil maliwanag na maliwanag. Kaya nga, alam mo, may nakausap ako ng ibang mga legal experts. Meron silang tinatawag yung mga abogado, reverse trial. Reverse trial. Tinanong ko, ano ba yung reverse trial? Aba, ano pa bang gagawin ng prosecution? Hintayin na lang na mag-cross-examine at makipag-argue na lang si Senator o yung respondent o sino man sa sarili niya. Himself, no? Dahil siya yung nagpresenta ng ebidensya against himself. TV, di siya na lang yung mag-argue sa sarili niya kung paano i-defend yung sarili niya. Correct. Para bang to speed up the process trial, hindi na kailangan mag-presenta. Kasi ano pa ba ipipresenta ang ebidensya ng prosecutor? Kung nagpresenta na ng ebidensya, yung mismo respondent. Correct. So, diba? anong klaseng, magiging panggigipit kung yun ang inaakusa nila sa ombudsman o kaya sa gobyerno o kung kanino man. Hindi naman naghanap ng ebidensya yung ombudsman Sa kanya na nanggaling. Sir Michael Pangan. Nalaglag sa lap nila yung ebidensya. So, sila naman, meron silang responsibility. Meron silang mandate. Na pagkaganyan, di ba, motu proprio. Opo. Imbisiga. Kasi nandiyan na lahat Siya na mismo on national TV. At sabi nga nung nakausap ko, ito even parang mas overwhelming na ebidensya ito kaysa doon sa tinatawag na extrajudicial confession. Bakit? Ang extrajudicial confession, pwedeng i-question pa ng depensa na, teka muna, walang advice yung lawyer, walang advice ng counsel, o kaya mali yung advice ng counsel, may depensa pa. Pero itong admission against interest, naturingan pang abogado, anong advice pa ng counsel ang kailangan mo? Abogado ka. Ibig sabihin, mga kababayan, kumbaga para kay Senator Ping Lacson, talagang wala nang kagatol-gatol, 'di ba? Hindi na kailangan niya na kasi yung iba dadaan pa, kailangan yung extrajudicial confession, kailangan pa ng magpaalam siya sa abogado. Dito hindi na siya magpapaalam, abogado na siya mismo 'di ba? Nagmamagaling nga ito Alam niya daw lahat kasi may background daw sa batas, 'di ba? Sabi niya, yan kasi mahirap Lalong-lalo na kung wala kang legal background At sinabi niya Sir Ricardo. Napag-usapan na to kasi nung Thursday na napag-usapan namin sa aming grupo, may mga abogado ron at naging paksa ito Doon ko unang narinig yung reverse trial Oo. Kaya tinanong ko, ano ba yung reverse trial? Reverse trial, siya na yung mag-argue against himself. Opo, parang pag sinabi kasing reverse trial, Senator Lacson, di ba usually kapag hearing sa prosecution, ikaw ang ikaw ang maglalatag ng mga ebidensya sa yung proof of yung burden para ipakita na guilty siya. Pero do sa reverse trial kapag sinabi Sen Lacson, tama ba, di ba? Parang nakahalop kip-kip lang na gano'n. yung tama yung sinabi ko kanina. Tapos pinapanood yung dinidepensahan ng depensa yung sarili niyang akusasyon. I don't know if it's the proper word, pero pero paano yun parang hindi ko ma-imagine papasinungalingan mo yung sarili mong salita habang ikaw ay dumidepensa tapos ilalatag naman sa iyo ng prosecutor yung mismong sinabi mo, ganito ba yan? Eto ba? Ganito ba yung sinabi mo? Iba naman sinabi mo rito nagsisinungaling ka, di ba? Ganoon, di ba? Sarili
kababayan, tas ipanlalaban sa'yo, sarili mo lang din. Yari ka. Parang ikaw na mag-disprove Oo. na hindi totoo yung mga pinag-aamin Sinabi mo. Correct. Ah. Oo. Pero sa mga ganitong pagkakataon, alam natin pag-plunder, Senator Lacson, at kung if ever lang naman maglabas ng warat, makulong, hindi ba ito makaka-apekto naman sa function ninyo dyan sa Senado? Si Senator Bato nagtago, si Senator Jinggoy po ay nakakulong, at ngayon ito another senator naman yung possible na maaresto. Well, whatever the number is or whatever the number of attendees dun sa mga present during the trial, tutuloy namin yung trial. Kasi ang pinag-uusapan pa lang naman yung threshold o kaya yung kung ilang bilang ng mga senador. Ma'am Basta Gemaline. mag-render ng decision, di ba? Pero yung trial, tuloy-tuloy yan. Hindi kami pwedeng parang ma-hostage na kulang kami. Halimbawa, 13 lang kami o Opo. kung ilan lang kami. Hindi namin tutuloy trial. Huwag bang mag-boycott kung sino man yung gusto mag-boycott sa mga kasama natin. Meron daw. So, dahil ito constitutional duty. Duty. May Tuloy magbo-boycott. pa rin, hindi pwedeng mantala yung trial. In fairness din kay VP Sara. Ituloy-tuloy na lamang para kung lalabas ang verdict na acquitted siya, at least ma-clear na siya, di ba? Pero hindi pwedeng i-hostage na ayaw namin mag-attend dyan at papaabala kami, hindi po pwede. Oy, pero abangan nyo yan bukas ha. Meron daw mga senator, mga kababayan na nakampi kay BP Sara Duterte na nasa minority ang magbo-boycott. So, aasahan mo dyan, karamihan bukas ay yung sa majority. Majority nga, di ba? Aray ko. Sila lang ang mag-a-attend dyan bukas. Halos. Pero meron din naman ko konti mga kababayan galing sa minority. Kasi palagay ko mga pupunta dyan si Robin, etong si Senator Loren. Kaya lang, di naman ata si Robin, di naman magpa-participate yan. Doon lang yan, magmumukbang sa gilid. Kasi fourth win niya di ba? Opo, ibig sabihin, basta may majority ng miyembro ng Senado, tuloy. Kahit na hindi sila umattend, kahit na sabihin nilang hindi, bilang protesta or what, ayaw namin pa rin mag-attend dyan. So kayo, sa panig po ninyo sa majority, tuloy yan. Yes, yun ang usapan namin. Yun. Ibang usapan na yun. Kasi wala pa namang decision, magta-trial pa naman. Opo, Saka opo. na lang itakel yung usapin na yun. Oo nga, doon nga sa decision, Senator Lacson, alam natin matagal-tagal pa, mahaba-haba, pero isa din po yun doon sa binabantayan or tinitingnan at inaabangan kasi ang sabi nga, 2/3 ng lahat ng senador. Ganon din po ba ang pananaw ninyo na dapat 16 ang magsasabi na guilty siya para doon sa articles of impeachment? Paano po magiging 16 kung yung physical na presence ng ilang senators ay hindi po kakayanin talaga sa Senado? Ako personally, dapat 16 kasi 24 kami Kasi maliwanag naman yung sinabi sa ating saligang batas of 2/3 of all members. Ilan ba yung all members? Ang all members ng Senado, nakakulong man, nagtatago man, suspended man, 24 So maliwanag na ang 2/3 ng 24 is 16. So ako, ang sarili ko paniniwala, tatayuan ko yung dapat 16 para makonvict. Ayun. opo. Unless mag-interpret yung ating Supreme Court, ng iba base sa mga circumstances na bumabalot pagdating sa botohan. Ako naman okay lang ako dun sa 16 na threshold kasi mga kababayan, 2/3 ng total po ng bilang ng senador, 'di ba? Kaya lang ang pangit naman tingnan na hindi uma-attend sa trial, 'di ba? Hindi nakikipag-participate. Tapos pagdating sa botohan, nangunguna pa sa pagboto to acquit BP Sara Duterte. That's very unusual, 'di ba? Kayo mga kababayan, mga ka-GP, papayag ba kayo na ang mga senador natin absent palagi sila pagdating sa trial, pero kapag sa oras na po ng counting ng acquittal ni BP Sara Duterte or conviction ay mga kababayan boboto sila, nangunguna pa? Papayag ba kayo? Aray ko. Parang ang pangit naman, no, 'di ba? Very awkward. Parang tawag dito yung ginawa ni pero posible yan kasi ginawa na yan ni Robin Padilla. Nung panahon po na itong si Kibuloy ay uhulihin ata kung di ako nagkakamali. Wala doon si Robin Padilla sa pagdinig. Tapos nung magbobotohan na, mga kababayan, biglang dumating. Siya kaagad yung nag-oppose, 'di ba? Siya yung kumbaga mga kababayan, nagtaas ng kamay para hindi sigundahan etong panukala ni Senador Risa Ontiveros. So ibig sabihin, mayroon na silang history, hindi na po imposible. Opo.
Kabig naman ako, Senator, bilang dati kayong namuno ng Philippine National Police Oo. at biyasa po kayo dito. Pagdating po doon sa juvenile justice law natin, sa panig po ninyo, marami po kasi nagsasabing ibaba na natin, may nagsasabing kailangan i-revisit na natin, may nagsasabing wag na dapat sa bahay pag-asa, ikulong na yan, may sariling kulungan dapat yung mga minor. Sa panig po ninyo, paano natin dapat i-address itong mga kaliwat ka ng crimes na ang involved po ay mga kabataan? Merong discernment. Mhm. Lunos-lunos yung ginawang pagpatay, ano? And kasi Mhm. sa ngayon, di ba, lang 10 years old ko. Kung laging taga-bitbit ng droga, tapos yung taga-akit bahay, wala sa age of discernment. Di ba mag-i-encourage tayo ng crime? Di ba na Sa batas natin, ang nakakalimutan natin. Pero yung tungkol naman sa mapapasama yun, mas maraming masamang influence kaysa sa may napupulot na maganda. Mm-mm. Okay, nawala yung yung usapin mga kababayan dito na dinadawit ni Senador Rodante Marcoleta, yung usapin po ng kaso daw niya ay may kinalaman doon sa impeachment trial para hindi daw po siya maka-attend. No, para hindi daw po siya makapag-participate. Bakit? Bakit naman na ikaw ang dahilan, Senador Rodante Marcoleta? Again, mga kababayan, gusto lang natin na kumbaga gusto lang po natin kundinahin yung sinasabi ni Rodante Marcoleta dahil alam naman natin wala pong kinalaman ang kaso niya doon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. It's a rule of law ang pinapatupad dito. Dapat hindi selective. Dapat, mga kababayan, it should be applied to everybody. Kung sino ang nagkamali, kung mali ang kanilang mga pinagagawa, dapat lang po na kumbaga matamasa rin nila yung nararanasan ng ibang tao. At again, sabi nga po ninyo, napaka-unfair sa mga senador na pasok ng pasok, a-attend sa trial ni Sara Duterte bukas, di ba? At sa mga susunod pa hanggang matapos ang trial, kaysa doon sa mga tao, mga senador na hindi a-attend sa trial, nakakulong, nagtatago, di ba? Or kaya naman liban, absent, liliban na, absent pa, absent, magkukuyak-kuyakoy, tapos pagdating po ng botohan, number 1 po na boboto to acquit VP Sara Duterte. Aray ko. So ako agree na dapat i-revisit na nila yung mga kababayan threshold po pagdating sa botohan. No, dapat kung sino yung mga present, yun po ang karapat dapat na bilangin ang magiging basis, hindi yung kabuuan ng Senado. Okay? So hanggang dito na lamang po mga kababayan ang ating balita sa araw na ito at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming. Ganon din po sa ating mga upload mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like po sa ating video para lagi po kayong updated mga kababayan sa ating pong mga uploads. Ganon din ang ating live stream at mga balita na nangyayari po dito sa bansa, lalong-lalo na sa mga breaking news, mga kababayan. At kailangan ko po ng like ninyo. Aray ko. Bakit kanyo? Mahigpit si YouTube, mga kababayan, dahil konting salita, napapansin niya na agad. Alam nyo, kahapon, yung sabi ko, yung mayroon akong nabanggit, no, yung alam nyo yung simile ng maitim, di ba? Yung alam nyo na yon pag yung pang-aasar sa mga may itim, 'di ba? Ayaw kong banggitin. Na-plug ako doon, guys. Kasi kahapon 'di ba inaasar natin itong si Rani Ludovica, nakamukha ni Apple the App. Nayari ako kay YouTube. Nilagyan ko na nga ng tawa-tawa. Sa pool pa rin. Aray ko. Ano daw yun? Bullying daw. Bye guys!